tahimik. Ito ang unang bagay na napapansin mo. Ang katahimikan pagkatapos mong bumuo ng desisyon. Ang bigat sa hangin, ang bawat anino sa silid, ay tila humihinga kasama mo. Naghihintay. Sa wakas, pinili mo ang iyong sarili. Ibinulong mo sa kawalan ang mga salitang inaasahan mo ang sigawan, ang galit. Ngunit ang unang dumating ay hindi ang bagyo, kundi isang nakabibinging katahimikan, isang kalkuladong paghinto, ang kalmado bago ang dilubyo, at pagkatapos, darating ang pagbabago. Ang taong minsang naging halimaw sa iyong buhay ay biglang magiging lahat ng iyong pinangarap. Mga bulaklak, mga pangako, mga luhang tila totoo. Nagbago na ako, sasabihin niya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Bawat salita ay isang bitag. Bawat silaba ay isang kadena na muling sinusubukang ikawit sa iyong kaluluwa. Nagsisimula kang magduda. Paano kung totoo? Paano kung ito na ang pagkakataong hinihintay ko? Ito ang kanilang unang sandata, ang pag-atake sa iyong pag-asa. Huwag kang magpalinlang. Hindi ito pagsisisi. Ito ay isang estratehiya. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na extinction burst. Isipin mo ang isang bata na nagtatantrum dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Bago siya sumuko, ilalabas niya ang pinakamalakas niyang iyak, ang pinakamalakas niyang sigaw. Iyon ang extinction burst. Ang narcissist ay ganoon din. Ang iyong pag-alis ay kumukuha sa kanilang laruan, ang kanilang supply, ang kanilang kontrol. At gagawin nila ang lahat para maibalik ito. Ang extinction burst ay isang serye ng papalakas na pag-atake. Ito ay isang hagdanan pababa sa kabaliwan. At kailangan mong malaman ang bawat hakbang. Unang yugto, ang love bombing na may lason. Dito, ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Babalik ang lahat ng magagandang alaala na ngayon ay ginagamit bilang sandata. Naalala mo ba noong walang ibang nakakaintindi sa iyo kundi ako? Bawat pangungusap ay idinisenyo para kalimutan mo ang sakit at mamiss lamang ang ilusyon. Ito ay hindi pag-ibig. Ito ay recruitment. Sinusubukan kanilang i-recruit pabalik sa kanilang kulto ng isa. Kapag hindi gumana ang pag-ibig, susunod ang yugto ng pagkukonsensya, ang guilt-tripping. Dito, ikaw ang magiging kontrabida sa sarili mong kwento. Sinira mo ang buhay ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, magpapakamatay ako kung iwan mo ako. Ang mga salitang ito ay mga bigating bato na ipapapasan sa iyo. Ang kanilang sakit ay nagiging responsibilidad mo. Ang kanilang kaligayahan, isang gawain na nabigo kang tuparin. Ito ay emosyonal na blackmail sa pinakamasahol nitong anyo. Isang halimbawa, si Clara at si Marco. 5 taon ng emosyonal na pang-aabuso. Isang araw, umalis si Clara. Nag-iwan lang siya ng sulat. Ang unang linggo, nakatanggap si Clara ng 100 text message. Mga tula, mga kanta, mga litrato nila nung masaya pa sila. Phase 1, love bombing. Hindi siya sumagot. Pagkatapos, nagbago ang tono. Hindi mo ba naaalala ang mga pangako mo?
Dinudurog mo ang puso ko. Phase 2, guilt tripping. Hindi pa rin siya sumagot. At doon nagsimula ang tunay na kabaliwan. Ang yugto ng paninira at pagbabanta. Ang narcissistic rage, ito ang sandali kung saan natatanggal ang maskara. Dahil nabigo ang manipulasyon, ang tanging natitira na lang ay ang puwersa, ang takot. Tatawagan niya ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya. Mag-iimbento siya ng mga kwento. Ikaw ang masama. Ikaw ang baliw. Ikaw ang nang-abuso. Ito ang tinatawag na smear campaign. Susubukan niyang sirain ang iyong reputasyon para wala kang matakbuhan. Para sa huli, mapilitan kang bumalik sa kanya, ang tanging nakakaintindi sa iyo. Kung hindi pa rin ito gumana, darating ang mga pagbabanta. May gagawin ako sa sarili ko, o mas malala, may gagawin ako sa iyo. Si Marco ay nagsimulang magpakita sa trabaho ni Clara. Nagiiwan ng mga patay na bulaklak sa kanyang pintuan. Ang kanyang presensya ay naging isang multo na hindi makaalis. Ito ang pinakadesperadong yugto. Ang extinction burst ay nasa kasukdulan nito. Ang hayop ay nakakulong sa isang sulok at handa ng mangalmot. Ngunit dito mo rin makikita ang katotohanan. Dito mo matatanto na ang lahat ng ito, ang mga bulaklak, ang mga luha, ang mga sumpa, ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa pag-aari. Ito ay ang pagwawala ng isang adik na inagawan ng kanyang droga. At ang droga na iyon ay ikaw. Nang makita ni Clara ang tunay na kabaliwan ni Marco, hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas. Ang kumpirmasyon. Kumpirmasyon na tama ang kanyang desisyon, na ang halimaw na kanyang tinakasan ay totoo, at ang kalayaan ay nasa kabilang panig lamang ng bagyong ito. Ang extinction burst ay ang pinakamadilim na bahagi ng gabi bago ang bukang liwayway. Ito ang kanilang huling hininga, ang kanilang huling pag-atake. Ito ay nakakatakot, oo. Pero ito rin ay isang senyales. Isang senyales na nananalo ka na ang kanilang kapangyarihan sa iyo ay tuluyan ng nawawala. Huwag kang lilingon, huwag kang sasagot. Hawakan mo ang iyong katahimikan na parang isang kalasag. Dahil sa kabilang panig ng kanilang kabaliwan, naghihintay ang sayo, ang iyong buhay, ang iyong kapayapaan, ang iyong sarili.